May ideya ba kayo kung paano natin mapepuwersang bumunga yung papaya natin ng mababa pa lang sila? Alam nyo ba yung mga dapat natin gawin kapag yung papaya natin is namumunga na? At paano natin masisigurado na yung mga bunga ng tanim nating papaya ay mapapatuloy natin or mapapalaki natin? Sa video na ito mga idol ay tatalakayin natin at ibabahagi ko sa inyo yung mga dapat nating gawin sa ating mga tanim na papaya. Kaya tapusin nyo sana yung video natin hanggang dulo. Maraming iba't ibang variety ng papaya mga idol. Meron yung dwarf papaya, yung talagang mababa pa lang sila ay namumunga na sila. Meron naman yung pagka mataas pa lang sila, tsaka pa lang sila namumunga. Merong ganong mga variety ng papaya. Kung ang tanim nyong papaya mga idol is hindi sila dwarf or yung variety nila ay hindi dwarf papaya, katulad nitong tanim namin dito ngayon sa bukid, pwede natin silang mapuwersang mapabunga kahit mababa pa lang sila sa pamamagitan ng pagkakapon mga idol. Para makapon mo yung papaya or para mapuwersa nating mapabunga is tatasakan natin ng kahoy yung malapit sa puno nila, yung katawan na nila na malapit sa puno, katulad nito. Ayan mga idol, tinasakan namin ng kahoy yan mula nung maliit pa sila para medyo mabaak ng bahagya yung katawan na yon, yung parte ng katawan na yon mga idol. Sa pamamagitan nun is mapepersa natin yung mga tanim natin papaya na mag-mature agad. Wala naman masamang epekto yan sa papaya. Hindi naman sila mamamatay dyan kapag kinapon natin sila or hindi makakapagpabagal ng paglaki nila yan. Bali normal pa din yung paglaki nila mga idol kahit kapunin natin sila. Ang layunin lang niyan is para mapersa natin na mapabunga ng mababa and para mag-mature agad yung puno ng papaya. Ayun yung mga madalas na ginagawa ng mga magbubukid mga idol, or yung teknik na ginagawa ng mga magbubukid sa kanilang mga tanim na papaya. Siyempre mga idol, kami bilang magbubukid, ginagawa namin talaga yon dito sa mga tanim namin papaya. And then mga idol, yung mga dapat natin gawin sa mga tanim natin papaya kapag namumunga na sila ay yung pag-a-apply ng pataba. Mahalaga na maibigay natin yung mga nutrients na kinakailangan nila para sa pagpapatuloy ng bunga nila. Kapag kasi hindi natin naibigay yung mga nutrients na kailangan nila mga idol, mapapansin nyo yung mga bunga ng tanim yung papaya kapag maliit pa lang sila, yung bagong tanggal pala yung pinakabulaklak niya na nakapalibot sa pinakabunga, is pwede man laglag yon or manilaw kasi nga kulang sila sa nutrients. Kakulangan yon sa phosphorus at potassium na naa-absorb nila, kaya hindi nagtutuloy yan yung mga bunga nila. Ang solusyon dyan mga idol, dapat mag-apply tayo ng pataba dyan na may phosphorus at potassium. Ang marirecommend ko mga idol, mag-abono tayo every week kapag yung papaya natin is talagang nagsisimula ng mamunga. Every week tayo mag-aabono dyan para masupplyan natin ang nutrients na kinakailangan nila. And yung i-aabono natin dyan mga idol is complete fertilizer and samahan na natin ang urea. Combination lagi ng dalawa yung i-apply natin every week ng complete at urea. And nasa sa inyo na mga idol kung ang pag-aabono na gagawin nyo is side dressing or drenching. Sa amin kasi dito ang ginagawa namin talagang drenching na para mas mabilis ma-absorb ng papaya yung mga nutrients na ina-apply natin sa kanila. Pwede din natin samahan ng potash yung mixture natin ng abono mga idol, potash. Kung familiar kayo dun sa pataba na yon, nakakatulong din kasi yung pataba na yon mga idol para mapadami natin yung bunga ng ating mga tanim na papaya. Kasi pandagdag nutrients din yon mga idol yung potash. And then mga idol, dapat i-make sure natin na madidiligan natin yung mga tanim natin papaya regularly. Wag naman yung masyadong lawan-lawa yung ididilig natin, kasi kapag nalawa natin yung mga tanim natin papaya, pwedeng manilaw yung mga dahon niya or pwedeng mangulot yung mga dahon ng tanim natin papaya kapag nasobrahan sila sa tubig. Kaya kailangan din natin katabayin yung pagdidilig natin sa kanila. Eto mga idol, papakita ko sa inyo tong isang papaya na to, yung may tasak ng kahoy. Ayan mga idol, at may bunga siya mababa, kaso naapektuhan na ng sobrang init yan mga idol, kaya hindi na siya nagpatuloy sa paglaki. And then ito din mga idol, nakapamunga sila ng mababa. Ang problema ngayong tag-init is na-stress na sila
kaya hindi na nakalaki, pero tataas pa ng bahagya yan kasi sariwa yung mga dahon nila. Ayan mga idol, yung may tasak sa gitna. Tatasakan lang natin sila ng kahoy sa gitna para makapo natin sila. Itong isang puno ng papaya na to mga idol, bali nagtatalbos pa naman sila, maganda pa yung pinakatalbos niya, kaya magpapatuloy pa yan sa pagtaas tsaka sa pamumunga. Ayan, kung makikita nyo mga idol, may mga bagong bunga pang maliliit, makakapagpatuloy pa yan sa pamumunga mga idol. At para masigurado natin na mapapatuloy natin yung mga bunga ng tanim natin papaya at mapapalaki natin yung mga bunga nila, gaya nga ng nabanggit ko kanina, ay kailangan talaga natin silang lagyan ng pataba. Mas maganda talaga mga idol kung every week yung paglalagay natin ng pataba sa kanila, para masuportahan talaga natin yung mga kinakailangan nutrients na kailangan nila, or para maibigay natin yung mga nutrients na kailangan nila sa pagpapatuloy at pagpapalaki ng bunga nila. Pwede din na alternate yung paglalagay natin ng pataba dyan mga idol. Ibig sabihin, yung maglalagay tayo ngayon ng complete at urea, halimbawa ngayong linggo, and sa susunod na linggo naman yung cow manure or chicken manure. Pwede yon mga idol, pwede natin gawin yon. Yung organic fertilizer kasi mga idol, katulad nga nung cow manure, chicken manure, ay nakakatulong yon para hindi maging acidic yung lupa na pinagtataniman natin. Yung paglalagay natin ng pataba dyan linggo-linggo mga idol, ay na yung pinaka magsisilbing maintenance ng mga tanim natin papaya habang namumunga sila at hanggat buhay yung mga tanim natin papaya. Basta ganun lang ang gagawin natin mga idol, every week. Kung kaya nyo ng every week. Kung hindi naman kaya, kahit mga every 2 weeks mga idol. Basta nakadepende na sa inyo yung paglalagay ng pataba dyan. And kaya pala may nakabalot na sa ako dyan mga idol, para hindi masugatan yung mga balat ng papaya, para quality talaga yung bunga niya kapag pwede na ang ibenta. At yung mga nabanggit ko kanina mga idol na pamamaraan, sarili namin pamamaraan yun syempre, kasi may mga techniques or pamamaraan tayo na subok na natin, na palagi na natin ginagawa. Siya nga pala mga idol, tips lang pala sa pagtatanim ng papaya. Kung kayo ay magtatanim ng papaya mga idol, dapat yung nasa parting mataas na lugar or mataas-taas na parte sa mga taniman nyo. Kasi ang mga papaya mga idol, lalo pag dumating na yung panahon ng patag-ulan na at nag-uulan na, mahina yan sa tubig. Ayaw na ayaw ng papaya na mabababad yung mga ugat nila, kasi nga pwedeng manilaw or mamatay kaagad sila yung kapag araw-araw silang nabababad sa tubig. Kung hindi man sila mamatay mga idol, mangungulot yung mga dahon nila.